Magandang araw sa ating lahat. Maligayang pagbabalik sa ating bagong kabanata ng El Filibusterismo, ang ikalimang kabanata, ang Noche Buena ng isang kotsero. Nang dumating si Basilio sa San Diego, ay kasalukuyang inililibot ang prosesyon ng Noche Buena sa mga lansangan. Naantala siya ng ilang oras sa daan dahil nakalimutang dalhin ng kotsero ang kanyang sedula. Kinulatan muna ito bago dinala sa komandante. Muling huminto ang karomata upang paraanin ang prosesyon. Buong galang na nagpugay ang kotserong nasaktan sa unang imahen. Ang imahen ay larawan ng isang matandang lalaki na may mahabang balbas at nakaupo sa gilid ng isang libingang nasa ilalim ng isang punong kahoy na maraming tunayong ibon. Isang kalan na may isang palayok, isang almeres at isang kalikot ng hitso ang kanyang mga kasangkapan na parang sinasabi na ninirahan siya sa tabi ng isang libingan. Siya ay si Matusalem, sang-ayon sa paglalarawan ng mga relihiyoso sa Pilipinas, kasama ang tinatawag na Noel sa Europa. May anyong masaya at kagalang-galang. Nasabi sa sarili ng kotsero, marahil ay walang mga gwardiya sibil noon dahil kung mayroon ay hindi sila mabubuhay ng matagal sa pangungulata. Sumunod sa imaheng iyon ang tatlong haring mago na nangagkasakay sa mga kabayong dumaramba, lalong-lalo na ang maitim na haring Melchor, na ang sinakyan ay ibig sumagasa sa mga kabayo ng mga kasama niya. Sumunod sa imaheng iyon ang tatlong haring mago na nagkasakay sa mga kabayong dumaramba, lalong-lalo na ang maitim na haring Melchor na ang sasakyan ay ibig sumagasa sa mga kabayo ng mga kasama niya. Kung may mga gwardiya sibil noon, ay madadala sa bilangguan ang maitim na iyan sa piling ng dalawang Kastila na si Gaspar at Baltazar. Nang makita ng kotsero na ang maitim ay may korona, naalaala niya ang hari ng mga Indio. Kaya't nagbuntong hininga at mapitagang nagtanong, Alam po ba ninyo kung ang kanang paa niya ay wala ng tali ngayon? Kanang paa nino? Ang tanong ni Basilio. Ng hari, ang mahiwagang sagot ng kotsero. Sinong hari? Ng ating hari, ang hari ng mga Indio. Ngumiti si Basilio at ikinibit ang mga balikat, samantalang ang kotsero ay muling nagbuntong hininga. Ang mga Indio ay naniniwala sa alamat na ang kanilang hari ay nakakulong at nakatanikala sa yunggib ng San Mateo. At darating ang araw na siya'y palalayain. Sa bawat 100 taon ay nalalagot daw ang isa niyang tanikala kaya't nakakalag na marahil ngayon ang kanyang mga kamay at kaliwang paa. Ang natitira na lamang ay ang kanang niyang paa. Kung nagpupumiglas, ang hari ay lumilindol at yumayanig ang lupa. Napakalakas niya. Ang isang boto ay nagdudurong sa kanyang pisil. Tinatawag siyang Bernardo ng mga Tagalog. Marahil ay pinagkamalan siyang si Bernardo Carpio. Kapag nakalag na ang kanang niyang paa, ang bulong ng kotsero, ibibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo at maglilingkod ako sa kanya habang buhay, pagkat ililigtas niya tayo sa mga gwardiya sibil. At sinundan niya ng malungkot na tingin ang tatlong haring napalayo o papalayo. Sumunod dito ang dalawang hanay ng mga batang lalaki na waring napipilitan lamang sa pagsama. Ang ilan ay may sulo, ang iba'y may dalang kandila, at ang iba naman ay may mga parol sa dulo ng kawayan at malakas na nagdarasal ng rosaryo. Sumunod dito ay si San Jose na nakalagay sa isang lumang andas. Malungkot ang anyo, may tungkod na may mga bulaklak ng asusena at napapagitna sa dalawang gwardiya sibil. Sa likod ni San Jose ay umiilaw ang mga batang babaeng nangakatalukbong at nagsisipagdasal ng rosaryo. Sa gitna ay makikita ang ilang batang may hilang, mga koneho na yari sa papel di hapon. May ilaw na maliliit na parang kandila at
Nangagkaigas ang mga buntot nangyari sa pinagupit-gupit na papel. Dala ng mga bata sa posisyon ang mga laruang ito upang maging masigla ang pagsalubong sa Misayas. Nangag-iiyakan ang mga bata kapag nasusunog ang hinihilang mga laruang papel. Ang napahirapang sisinong ay wala pang matatagpo ang lunas laban sa sakit ng hayop at upang mailigtas sa pagkahawa sa sakit ay pinagbindisyonan niya sa kura na binabayaran ng 10 piso dahil sa siya'y isang mabuting Kristiyano. Kaya hindi na niya mapalo ang kabayo. Sabi kasi ng isang Hermano Tercero ay binditado na ang hayop na iyon. Ang panghuli sa posisyon ay ang mahal na birheng nakasuot Divina Pastora. Nakasombrero ng malapad ang padiyas upang ipakilala ang paglalakbay sa Jerusalem. Upang magmukhang nagdadalang tao ay inuutos ng kura na lagyan ng basahan at bulak ang ilalim ng sayap. Ang birhen ay larawan ng hapis na waring nahihiya sa ginawa sa kanya ng kura. Sa unahan ay naroroon ang mga kontores at sa likuran ay ang mga musiko at ang kasamang mga gwardiya sibil. Ang kura ay hindi kasama. Sa kabila ng kanyang mabubuting paliwanag ay hindi niya mapilit ang mga tao na magbayad ng 30 piso sa halip na 20 sa bawat misa sa madaling araw. Kayo nagiging pilibustero, ang sabi sa kanila ng kura. Parang nawala sa sarili ang kutsero sa mga nakita sa posisyon kaya hindi napansin na ang isa niyang parol ay walang ilaw. Maging si Basilio hindi ito napansin dahil sa pagmamasid sa mga bahay na may mga parol na may iba't ibang kulay. Napansin niya ang mga ilaw ay unti-unting nanalabo, ang mga bituin ay lumalamlam at hindi ngayon marami ang mga palumuti at palawit na tulad ng mga nagdaang taon. Halos walang marinig na mga musiko sa mga daan at ang dating katuwaan sa mga kusina ay hindi na nakikita sa lahat ng bahay. Ipinalalagay na ito'y gawa ng kasamaan ng panahon, pagbaba ng halaga ng asukal, pagkatuyot ng palay, at pagkamatay ng halos kalahati ng mga hayop. At pagtaas ng buwis na hindi malaman kung bakit. Samantalang sumisidi ang kasamaan at pagmamasagawa ng mga gwardiya sibil na siyang pumapatay sa kaligayahan ng taong bayan. Nakarinig siya ng sigaw na, "Alto!" nang dumaan sa tapat ng kwartel. Dahil isa sa mga tao roon ang nakapansin na walang ilaw ang isang parol ng karumata at sa gayo hindi maaari magpatuloy. Katakot-takot na pag-alinmura sa kanyang kawawang kotsero ang narinig. Sinabi ng kotsero na ang dahilan ay ang kahabaan ng posisyon, kaya't nakiusap siya ngunit hindi dininig ang kanyang pakiusap. Siya ipipiit sa ilalathala sa pahayagan dahil lumabag siya sa pinag-uutos. Ang ayaw ng basag ulong si Basilio ay bumaba na lamang sa sakyan, pasa ng kanyang tampipi at naglakad. Ito ang bayan ng San Diego, ang kanyang bayan, kung saan wala siyang isa mang kamag-anak dito. Ang bahay na tanging nakita niyang masaya ay ang kay Kapitang Basilio. Ang mga inahin at tandang ay nagiiyakan kasabay ang tunog ng wari nagtatadtad ng karne sa sangkalan. Sa entreswelo ay nakita ni Basilio si Sinang. Mababa pa rin gaya ng dati. Tumaba at bumilog simula nang siya'y mag-asawa na mangha siyang makita si Kapitan Basilio na nakikipag-usap sa kura, sa alperes ng Gwardiya Sibil at kay Simon na mag-aalahas. "Maaasahan ninyo, Ginoong Simon," ani Kapitan Basilio. "Kami paroroon sa Tiani upang tingnan ang inyong mga alahas." "Ako man ay paroroon din," anang alperes. "Nangangailangan ako ng isang kairel ng rilos ngunit ako'y totoong marami pang ginagawa. Kung matitingin na sana ako ni Kapitan Basilio, iyon ang aking papasko sa inyo." "Hindi ko mapahihintulutan, Kapitan, hindi ko mapahihintulutan." "Siya, saka na tayo magtuos," ang sabi ng pagparayang kapitan.
Nangangailangan din ng isang pares na hikaw ang kura, kaya ipinakiusap na bilhin na rin iyon ni Kapitan Basilio para sa kanya. Huwag kayong mag-aalala tungkol dyan, padre. Anang kapitang nanunuyo rin sa kura. Patunay lamang na ang kura ay mahilig din sa kasamaan. Samantala pinakapupuri naman ni Simon ang kanyang mga alahas. Ang taong ito ay nakagugulat, ang bulong ni Basilio sa sarili. Kahit saan ay nangangalakal at kung pinaniniwalaan ko ang ilang nagsasabi, binibili raw niya sa ilang ginoo ang mga alahas na sa mababang halaga at kanya ring ipinagbibili upang panregalo. Ang lahat sa lupaing ito'y nakapangangalakal maliban sa amin. Nagtungo si Basilio sa kanyang tahanan, ang tahanan ni Kapitan Tiago, na tinitira ng isang katiwala. Hinihintay siya upang balitaan ng katiwala na may malaking panggalang sa kanya mula noong makita siyang tumistis. Dalawang manggagawa di umano ang napiit, ang isa natatapon sana sa malayong bayan at ang ilang kalabaw ay namatay. Iyan at iyan din matandang balita, ang payamot na sabi ni Basilio. Sa tuwi-tuwi na ay ganyan ang sinasalubong ninyo sa akin. Ang binata ay hindi naman mabagsit. Ngunit dahil sa siya madalas makagalitan ni Kapitan Tiago, kaya ang nagagantian ay ang nakabababa sa kanya. Ang matanda ay naghanap ng ibang mababalita. Isa sa ating mga kasamang ay namatay. Ang matandang nagbabantay sa kaingin ay ayaw siyang ibing ng kura na parang isang mahirap sapagkat mayaman daw ang kanyang Panginoon. Ano naman ang kanyang ikinamatay? Katandaan. Kung saan na namatay man lamang siya sakit, si Basilio sa hangad na makagamot ng iba't ibang karamdaman ay mahilig sa mga pagkakasakit. Wala na ba kayong maibabalita sa akin? Nawawalan tuloy ako ng ganang kumain dahil sa iya't iyay din ang ibinabalita ninyo sa akin. Wala ba kayong nalalaman tungkol sa sagpang? Sa ngayon ibinalita ng matanda ang pagkakadakip kay Kabesang Tales. Nag-isip ng malalim sa Basilio na hindi na kumibo. Tuluyan na siyang nawalan ng gana sa pagkain. Buod ng 5 kabanata, ang Noche Buena ng isang kutsero. Nakita ni Basilio ang kalupitan ng mga sibilis sa kutserong si Sinong. Dahil lamang sa nakalimutang sedula, ipinapakita nito ang kawalan ng hustisya sa maliliit na bagay. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa 5 aralin o kabanata ng El Filibusterismo, ang Noche Buena ng isang kutsero. Maraming salamat sa pakikinig at magkita muli tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat. At huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe.